Rosalinda ay amor. Dahil sa sitwasyon ninyo ngayon, alam kong hindi ito magandang balita, ma'am. Nagdadalang tao po kayo. Hindi maaari ito. Walang sino mang ina ang gugustuhin ipanganak sa kulungan ng anak. Kahit makalaya pa ang babaeng yun, hindi ko siya titigilan. Mararamdaman pa rin niya ang paghihiganti ko. Mangako ka sa akin na ibabaon mo sa limot ang sikretong ito. Ano mang pwede kong magawa para sa mama ko, gagawin ko yun. Pag namatay ako, anong mangyayari sa sikreto ni Rosalinda? Mas maganda kung malaman na niya. Iiwan mo na lang kapag nakuha mo na. Puro ka na lang kalokohan, Gerardo. Naranasan mo na bang ma-inlove kahit minsan, ha? Fernando Jose Altamirano del Castillo, huwag mo sabihin sa akin na na-inlove ka na agad sa isang babae na ngayon mo lang nakita. Ba't hindi? Posible naman yun. Ang tinatawag na love at first sight. Altamirano del Castillo. Palaging nasa dyaryo ang pangalan na yun ng mga mayayaman. Ay, Ate Fedra, sa tingin ko wala siyang kinalaman sa mga mayayaman. Isipin mo na lang na tumutugtog lang siya ng piano tuwing gabi sa isang restaurant. Ay, naku naman. Mahirap na musician lang yon. Pero wala naman akong pakialam doon. Dahil hindi ako katulad mo. Hindi mo rin naman kaya. Sige, pupuntahan ko na si Mama. Ingat sa paglalaban ng blouse ko. Dahil hindi talaga biro ang presyo niyan. Mama, ito ang pinakamagandang bulaklak para sa pinakamaganda kong mama. Salamat, anak. Napakaganda. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, Mama? Mabuti. Mas mabuti ngayon. Kung ganito rin ako bukas, sa tingin ko kakayanin ko ng tumayo. Bakit kayo tatayo, Ma? Mas makakabuti sa inyo kung dito lang kayo sa kama nagpapahinga. Kailangan kasi ako sa bahay. Para sa mga baby ko. Para sa mga baby nyo na mga dalagat binata na. Malalaki na kaming anak nyo kaya kaya na namin ang sarili namin. Alam ko. Nakasanayan na kasi. Yun ang tawag ko sa inyo noon. Para sa mga ina, hindi tumatanda ang mga anak nila. Sa totoo lang po, Mama. Kahit kaano pa kami tumanda, kailangan ka pa rin namin kahit anong mangyari. Pero sana, gusto namin maging malakas ka na. Akin na po yan. Kaya mas maganda kung iingatan niyo ang sarili niyo. Magpahinga lang po kayo at magpalakas kayo para makalabas na ulit kayo ni Papa. Kuha niyo. Ay, Mama. Bukod pa ron, ang pinakaayok nangyayari ay yung sumasakit ang ulo niyo ng sobra. Nahihirapan ako pag nakikita ko kayong ganon. Anak. Ay, Mama. Mahal na mahal kita, Mama. Sa lahat ng anak kong babae, siya lang ang nagmamahal sa akin ng sobra. Ramdam kong pagmamahal niya. Habang si Soledad, kawawang Soledad, ilang taon nang malayo sa anak niya. Halos 20 taon. 20 taon. 20 taon. Baliw ko na talaga. Nasisiraan ka na ng bait. Ang ganda niya kasi talaga. Teka, naisip mo na ba kung ano ang sasabihin ng mama mo kapag nalaman niyang na-inlove ka sa isang flower vendor? Rosalinda, may gusto kong ibigay sa'yo. Ay, Ma, ano pa po bang maibibigay niyo bukod sa pagmamahal? Isang napakahalagang bagay sa buhay mo. Anak, dun sa mga drawer mo, buksan mo. Hanapin mo yung maliit na kahon sa may mga damit ko at dalhin mo sa akin. Sige na. Lahat pinagtatalunan namin. Nagre-rebelde daw ako. Pero hindi niya nare-realize na lagi niyang hinahadlangan ng pagkatao ko. Ang totoo, napakahigpit niya. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko na na-develop ang hilig ko. Ang musika. Kita mo kung paano ako mag-practice sa restaurant mo? Imbis na maging magaling na musician na pangarap ko, kailangan ko magtrabaho sa profession na siya ang may gusto. Isang abogado.
Katulad ni Papa. Oo, yun talaga ang gusto niya noon pa. Sayang, maaga siyang nawala sa mundo. Naiintindihan ko na marangal siya, matalino at nire-respeto. Hindi dapat patawarin yung pumatay. Sana hindi na siya makalaya sa kulungan. Ayokong isipin yun ngayon. Wala akong ibang gustong isipin ngayon kundi yung florist na si Rosalinda. Ito po bang kahon, Ma? Oo, yan nga. Buksan mo. Wow, Mama. Napakaganda nito. Para sa'yo, Rosalinda. Para sa akin? Pero bakit po, Ma? Bakit niyo po ito binibigay sa akin? At bakit naging mahalaga to sa buhay ko? Hindi ko alam dahil bigay ko sa'yo yan. Kung sa bagay, tama kayo. Napakaganda. Mukhang sobrang mahal talaga nito, Mama. Pero bakit hindi niyo to sinusuot dati? Ilang taon ko nang tinatago yan dyan. Halos 20 years. Halos kasing edad mo, anak. Isuot mo, Rosalinda. Naku, Ma, sandali. Gusto kong makitang suot mo. Teka. Hindi kasya. Ayan. Sa daliri kong to nagkasya. Huwag mong huhubarin, Rosalinda. Lagi mong susuotin mula ngayon at ingatan mo. Pero bakit niyo po sa akin binigay? Paano ang mga kapatid ko? Si Lucy, si Ate Fedra. Sa'yo yan, Rosalinda. Opo, pero siguradong magagalit si ate nito. Huwag mong ibibigay kahit anong mangyari. Mangako ka sa akin. Pero Ma... Mangako ka pakiusap. Pangako po, Mama. Nangangako ako sa inyo. Sarita, si Senyorita Valeria to. Pwede bang makausap ang anak kong si Fernando Jose? Pero, wala raw siya sa law firm simula kaninang umaga. Hindi. Siguro pauwi na siya sa mga oras na ito sa bahay. Salamat, Sarita. Tingnan niyo tong singsing na ibinigay ni Mama. Ay, napakaganda naman, Rosalinda. Kumikinang pa. Mukhang mamahalin. Talaga? Si Mama ang nagbigay nito sa'yo? Oo, ate. Nakatago raw to dun sa kahon dun sa drawer niya. Ay, siguradong pinasadya ang pagkakagawa ng singsing Ang na yan. ganda nito, hindi ba? Anong ibig mong sabihin pinasadya yan? Totoo kaya ang singsing na yan? Ay, oo nga, no? Kung sa bagay, maraming totoong alahas si Mama eh. Totoo nga ang singsing na yan, Lucy. May alam ako sa alahas. Parang ang dami nun, no? Wala nga ako niyan. Pero hilig ko yan. Kapag pumupunta ako sa mga jewelry store, tinitingnan ko ang mga nakadisplay. Minsan nagpapanggap pa nga ako na bibili ako ng isa at susuotin ko. Sige. Ano? Dahil totoo to, malaki ang halaga ng singsing na to, mga kapatid ko. Napakalaking halaga. Mabuti naman masasabayan mo ako mag-lunch, Fernando Jose. Sobra ka naman, Mama. Pumupunta naman ako pag wala masyadong trabaho. Tara, doon tayo sa terrace mag-usap. Mamaya na po tayo mag-usap sa lamesa. Maliban na lang kung sobrang importante niyan. Hindi. Hindi naman ganun ka-importante ang pag-uusapan. Kung ganun, maliligo muna ako. Magbibihis tapos bababa. Fernando Jose, nanggaling ka ba sa law firm? Kasi, bakit ibibigay sa'yo ni Mama tong singsing? Hindi ko alam. Pero sinabi niyang suotin ko raw at wag ko raw tatanggalin.
Siguro dahil para sa akin talaga yan. Imposible, Rosalinda. Hindi pwedeng ganon. Meron din kami karapatan ni Lucy. Sinabi ko rin sa kanya yan, ate, pero hindi At saka mas bagay sa akin kung ako ang magsusuot nito. Dahil akong may mas presensya. Pero binigay nga ni Mama yan kay Rosalinda. Ano, meron siyang paborito? Kung tutuusin, si Rosalinda ang mas nag-aalaga sa kanya. Kaya dapat sa kanya yan. Hindi pwede. Kakausapin ko ngayon din si Mama. Sandali lang. Hindi mo siya kailangan kausapin. Malubha ang sakit niya at hindi ako papayag na guluhin mo siya ng dahilan dyan. Bakit minamaliit mo lang ba ang bagay na to? Akin na. Pero hindi patas Pero to! sinusunod ko lang ang sinabi ni Mama, Ate Fedra. Binigay niya sa akin to. At gusto niyang lagi kong suot ito. Pero hindi ako nasabi! Tulungan mo na lang kaming maghain sa mesa kung pwede. May tinatanong ako sa iyo, Fernando Jose. Nanggaling ka ba sa law firm? Opo, Mama. Sandali lang. Hindi siya galing sa law firm. Alam kong hindi. Saan kaya siya galing? At sinong kasama niya? Hindi ko alam kung bakit nagalit si Ate Fedra. Gusto niyang ipagyabang ang singsing at mga akit sa opisina nila. Teka, alam mo ba ha? Meron siyang inaakit na mataas ang posisyon sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Ang alam ko, isa yun sa pinakamayaman sa kumpanya. Yun talaga ang mga gusto ni Ate Fedra. Gusto niya yung mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Hindi ko alam pero maganda naman siya. Bakit hindi na lang siya maghanap ng tunay na pagmamahal? Yun ang pangarap ko. Hindi alahas o mamahaling mga gamit para lang magmukha akong glamorosa. Ang masaya para sa akin, yung maupo habang tinitignan ng mga bituin, habang hawak-hawak ang kamay ng lalaking minamahal ko. O pag-uwi namin galing trabaho, maghahanda kami ng hapunan. Manonood ng sine kung may natitira pang pera sa katapusan. Makikita ang totoong saya sa tunay na pagmamahal, Lucy. Kaya kapag ako ikinasal, dapat dun sa lalaki na pinakamamahal ko talaga. Wala akong pakialam kung wala siyang pera tulad ni Papa.